Ito po ang DZMM Radio Patrol sa 6:30. DZMM Teleradyo patuloy na magbabalita at maglilingkod. Kasapi po kami ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas ang oras. Oy, gising na, bangon na! 6:01 in the morning, may pasok! DZMM numero 1 sa aksyon. Gising! Gising! Pilipinas! Simula ng umaga na puno ng impormasyon at mga balitang-balitang dapat mong malaman. Ang katawan ay galaw-galaw para ganahan buong araw. Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico. Gising na! Gising na! Bango na! Bango na! Gising Pilipinas na! Gising! Gising Pilipinas! Oy, usapang impeachment for this week, ha? Babantayan po natin lahat. Matutuloy ba yung impeachment trial ni Vice President Sara Duterte? This is the week na very crucial po sa atin from June... Ano ba pizza ngayon? Ano ebe? June 9 hanggang June 9, 10, 11, 12, 13. O, bantayan po ninyo, ha? Kasi wala na sila, magbababay sila sa June 13. Tingnan natin kung itutuloy nila hanggang June 30 kung saan naman magtatapos ang termino ng 12 senador. Si Alvin El Chico po ito. Narito mga maiinit na balita ngayon Lunes sa Gising Pilipinas. Iginiit ng ilang senador na dapat ituloy ang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Sa kabila po ito ng pag-amin ni Senador Ronald Bato de la Rosa na galing sa kanyang opisina ang isa sa 3 draft resolutions na layong ibasura ang 7 articles of impeachment laban sa kaalyadong si VP Sara. Naniniwala si Senador Risa Ontiveros na posibleng magkaroon ng constitutional crisis kung hindi itutuloy ang paglilitis laban sa Vice Presidente. Simula ngayong araw, kasado na ang 3 araw na pagkilos ng iba't ibang grupo para ipanawagan sa Senadong simulan na ang paglilitis. Kabilang dito ang pagtitipong inorganisa ng Akbayan Party List. Mamaya pala patawagan natin yung Akbayan. Alamin natin ano magiging schedule. Ano po? At yung Tindig Pilipinas kung saan 3,000 ang inaasahang dadalo sa marcha papuntang Senado. Nanawagan din ng Dean at College of Law ng iba't ibang Ateneo Universities. O marami po kasing Ateneo, kahit sa Iloilo may Ateneo, sa Davao may Ateneo, di ba? Pati na rin sa Bicol Region. Gayon din ang Adamson University at University of Santo Tomas na simulan na ang impeachment trial laban sa Vice Presidente. Nauna nang nanawagan ng ilang profesor mula sa UP College of Law at De La Salle University na simulan na ang paglilitis. Para sa mga ordinaryong mamamayan, nagulat din paano i-dismiss? Wala namang hearing. Para tipo mga kung ikaw yung huwes, pwede ba yun i-dismiss mo yung kaso nang hindi mo narinig ang nagreklamo at ang inireklamo? Hindi ba ganun sa korte? Pwede mo bang i-dismiss ni judge? Yung sabi ni judge, hindi ko tipo, ito na tayo oras eh. Magbababay na kami, dismiss na yung kaso. Ay hindi po dapat ganun. Kailangan pakinggan po natin ang akusasyon. Pakinggan po natin ano ba ang mga ebidensya ng prosekusyon. At the same time, pakinggan po natin ano ang depensa ng nasasakdal. At titimbagin po ng mga huwes, this time, yung mga senator judges, kung sino ba ang mas tama sa kanila. Mamaya po basahin natin ano ba ang inaakusa. Camille, nasaan na yun? Yung ko sa yung papel. Nasaan yung papel nga? Yung mga articles of impeachment. Tinitipa o. Mamaya po basahin natin kung ano-ano ba ang inaakusa sa Vice Presidente. Kasi lahat yun sasalagin po niya kung ipipresent yung 7 yun. 7 yung articles of impeachment na dapat sana ay binasa noong nakaraan linggo ng mga miyembro ng House of Representatives. Pipili sila ng kinatawan at babasahin niya doon yung articles of impeachment. Yun yung hudyat na nagsimula na ang Senado as an impeachment court. Ngayon, kaya lumulutang yung mga resolusyon kasi hindi pa po sila impeachment court. Kasi nga inatras ni Senate President Chis Escudero. Kaya ngayon, kontrabida si Escudero. Sa mata ng publiko, tila bagang sinasadya mong iatras hanggang maubusan na ng oras ang 12 senador na natalo o nag-graduate na
Di kasi marami kasing tumakbo nagpa-re-election, di ba? Yung iba doon natalo po. Yung iba naman po, talagang nag-expire na. Iba na yung posisyon na tinakbuhan, kaya hindi na makakabalik. May isang legal question ulit doon. Pwede bang tumawid? Kasi yung 12 matitira, may bagong 12. So hindi pa rin po malinaw yan. Posible kasi may nagsasabi, kagaya ni Senator Tolentino, sabi niya hindi tapos na yan. Pagdating ng June 30, tapos na kami, tapos na yung impeachment is deemed ang technical dismissal ang mangyayari. So ibig sabihin may question legal din po doon. Wala pa nga po tayo doon kasi hindi pa nga po nakikreate ang impeachment court dahil hindi pa binubuo ng Senado ang kanilang sarili bilang impeachment court. Kaya sinasabi na hindi pwede pa yung resolusyon kasi sila ay parang legislative body pa lang. Kaya pwede pang i-introduce ang mga yan para hindi na matuloy ang impeachment trial. Ay naku po ang gulo-gulo. Ang tanong lang ng taong bayan, maghihiring ba kayo o maghihiring? Ha? Sagot! Sorry. Sorry mga senador po pala yun. Sorry po. Incidentally, walang nasagot po sa atin. Ayaw pa-interview. Kasi papalapit na kasi. Pero feeling ko meron ka makukuha kahit isa man lang. Ano po? Alamin natin ano ba talaga at ano ba ang antabayanan ng ating mga kababayan sa linggong ito. Mark Hernandez kaya hindi nanalo yung si Tolentino. Easy. Wag mo naman ganun. Iba namang yun, ibang eleksyon naman nun Mark Hernandez. Ganon din itong si Ted Kua, nagising na, at si Grace San Mateo. Alam nyo bang dalawa ang napaulat na namatay matapos malunod sa Cebu? Oh my goodness. Mamaya babalik natin yung impeachment. Pero punta muna tayo sa probinsya. Mayong buntag kaninyong tanan sa mga Bisayan dako. Mayong aga sa mga Ilonggo. Bugtaw na kamo Dalawa pong napaulat na namatay matapos malunod sa Cebu, sa Toledo City. Namatay ang 3 taong gulang na batang lalaking tinangay ng rumaragas ang tubig mula sa ilog sa barangay Kambangug. Lumabas na naiwang mag-isa yung bata sa bahay dahil naglalaba ang kanyang nanay. Oh my goodness. Sa Naga City, sa Cebu pa rin po ito kasi may Naga City din sa Bicol, di ba? Kapangalan, sa Naga City, patay ang 75 taong gulang na magsasaka matapos ding tangayin ng rumaragas ng tubig sa ilog sa barangay Alpaco. Sa ngayon po patuloy na binabantayan ng low pressure area sa bahagi ng Baknotan sa La Union. Ay makulimlim din sa labas. Ayan sana wag na nga umaraw ng todo. Para hindi mainit. Sa totoo lang po kahit makulimlim at nag-uulan, maalinsangan pa rin Inaasahang magdadala po ng pag-ulan ng LPA sa Aurora, Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes at Albay. Diyos marahay na aga sa Indogabos sa mga taga Bicol. Magdadala naman ang pag-ulan ang habagat sa ilang bahagi ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Iginiit ni Pangulong Marcos na hindi sisimulan ng malawakang pagkukumpuni sa kahaba ng EDSA hanggat walang pulidong plano. Isa pa ito, ang MMDA ayaw na namang magpa-interview. Oo, busy, ginagawa pa raw yung plano. Good luck. Kasunod po ito ng utos ni Pangulong Marcos na suspindihin ang EDSA rebuilding na nakatakda sana sa June 13 at binigyan ng isang buwang palugit ang Department of Transportation at DPWH para makaisip po ng solusyon sa pagpapabilis ng proyekto. So ibig sabihin po niya hindi automatic na after 1 month magre-resume. May 1 month sila to come up with an idea. Ano ba ang henyo ninyong plano para maayos natin yung EDSA? Yung henyo hindi ayaw namin ng henyo na yung pinaka-henyo nyo dyan. Ilabas nyo na para matapos ka agad-agad. Hindi yung 2 taon. Masyado mahaba yung 2 taon para kay Pangulong Marcos. Sa vlog po, sinabi ni Pangulong Marcos na kailangan munang magkaroon ng malinaw na rerouting plan. May rerouting plan naman. May mga mabuhay lane nga sila kaya lang, hindi naman kasi naipapatupad ng swabe. Kasi pag ticket nila sa mga nakaparking sa mabuhay lane, babalik lang din naman. O ganun pong nangyayari para po silang aso't pusa. Diba at ngayon? O daga at pusa. Sisitahin ngayon, dititikitan. O tatanggalin lang naman may-ari yun. Pagkatapos babayaran, nandun pa rin siya. So dapat siguro araw-arawin o oras-orasin ng MMDA na sa ganun talagang malinis yung mabuhay lane o hindi ka nadadaan ng EDSA, hindi ho ba? Hindi po Ay talaga, kasabagay, kasi kung bumili ng sasakyan nga naman yun, na wala naman siyang parking, wala naman siyang choice, talagang saan niya ipapark yun? Sa loob ng bahay. Wala nga espasyo doon. And yet, nakabili po ng sasakyan.
O, ganun po kasi mura eh. Ang down payment mo, 10% na lang ng halaga ng sasakyan. O, pwede mo nang maiuwi yung sasakyan. Pirma-pirma ng papeles. Diba? Bayad ka sa mga pangrehistro. Minsan nga, kasali pa sa promo eh. No? Sila nang bahala sa rehistro mo. Hindi na nila pinapactor in dun sa babayaran mo sa down payment mo. Tapos may sasakyan ka na without thinking na, teka muna, saan ko ito ipapark? Oo nga, may kotse nga ako. O di mag-iisip ka na ngayon, madidiskarte ka syempre. Kasi bago yung sasakyan mo eh. Anong gagawin mo? Di pa-park mo sa gilid ng kalsada. Diba? Sa kanto ninyo. O walang-wala na talaga. Kasi hindi mo naman pwedeng tupiin yan. Sa vlog po sinabi ni Pangulong Marcos na kailangan muna magkaroon ng malinaw na rerouting plan at maging handa ang mga lokal na pamahalaan bago simulan ang pagsasaayos sa EDSA na target matapos sa loob ng 6 na buwan hanggang 1 taon. Kasi nung original po gawing 2 years masyadong mahaba yung 2 years. Tinatayang aabot ng halos 9 na bilyong piso ang gagasusin sa proyekto hanggang sa 2026 at posibleng tumas pa sa 15 bilyong piso sa